Good day po, sir. I'm John Lawrence Cabrido po, and I will demonstrate simulation and demonstration of plan creation using Cisco Packet Tracer with subnetting. So, ang gagamitin nating IP network ay 192.168.10.0 with subnet /29. Then, yung mga usable IPs po natin ay mula 192.168.10.1 hanggang 192.168.10.6. So, nasign ko po ang 0.1 sa router at 0.2, 0.3, 0.4 sa mga PC. So, tatlong PC po yung gagamitin natin dito. So, start po natin sa pag-add ng mga devices. First po, router. So, palitan ko lang po siya ng, mamaya na po pala. So, next po is switch. Then, maglagay lang po tayo ng tatlong PC. So, ang ginagawa ko po, nire-rename ko po muna para po mas organized po yung gawa. S1. So, gagawin po natin tong PC3. Ipot lang po natin dito. So, ayan po. So, na-setup na po natin ng mga devices. Proceed po tayo sa next step, which is ayun po yung pag-connect ng wires. So, ang gagamitin ko po dito na wire is copper straight through. Punta lang po tayo dito. Connect po natin ng router natin sa switch natin. Then, next po, yung PC1 po, connect po natin dito sa switch. Then, same lang din po dito sa PC2. Click lang din po natin. Then, same lang din po dito sa PC3. So, na-setup na po natin yung wire natin. So, next naman po, proceed po tayo sa subnetting. So, bago po tayo mag-configure, explain ko lang po muna yung subnetting natin. So, network. Para po sa network natin, 192.168.10.0 subnet mask /29 equals 255.255.255.248. So, ang meaning po pala ng /29 is 8 total addresses, 6 usable hosts, 1 network address, and 1 broadcast address po. So, usable IP range 192.168.10.1, 192.168.10.6. So, punta na po tayo sa pag-configure ng router. So, para po dito, pinutin lang po natin tong router natin. Then, punta po tayo dito sa CLI. So, mapupunta po tayo dito. So, ang una po natin gagawin, enter. So, enable po natin. Next po is configure terminal. Next po is interface gigabit ethernet 0/0. So, next po, yung IP address natin. 192.168.10.1 space 255.255.255.248. So, enter po. Next po, no shutdown. Then, end po natin. So, dito po sa CLI, mag-ingat na lang po tayo sa maling spelling kasi po maselan po siya. So, yan po. X po natin. Then, nasa na po natin yung gateway IP natin. So, ang next naman po natin is i-configure po natin yung HPC natin. So, dito po tayo sa PC1. Pinutin lang po. Punta po tayo dito sa desktop. Sa IP configuration.
So, 192.168 168.10.2. So, subnet mask po natin. Papalitan lang po natin itong 0 ng 248. So, sa default gateway naman po, 192.168.10.1. After po ng PC1, X po natin. Balik po tayo dito sa PC2. Desktop, IP configuration. 192.168.10. 168.10.2. Ay, mali po. So, hindi po natin gagamitin ng point 2 dito. Kasi po, nagamit na po natin ng point 2 doon po sa PC1. So, yung 2 po, instead po na 2, magiging 3 po siya. Yan po. So, same lang din po. Palitan lang po natin ng 248. Then, 192.168.10.1. X po natin. Proceed po tayo sa PC3. Punta po tayo sa desktop. IP configuration. 192.168.10.4. Bakit po 4? Kasi po, nagamit na po natin yung 0.3 sa PC2. So, dito naman po tayo. Palitan lang po natin ng 0 ng 248. Tapos sa default gateway po, halos same lang po talaga lahat. 192.168.10.1. So, X lang po natin. So, after po nun, pwede na po tayo mag-testing. Magpiping po tayo. So, start po natin dito sa PC1. Try po natin mag-ping. Punta po tayo sa command prompt. Ping 192.168.10.3. Enter po. So, ito po yung result ng pag-ping natin. Pag ganito po, tama po. Which is 0% loss. So, try pa po natin ng isa. Ping 192.168.10.1. Enter po. So, ito po yung result. Which is 0% loss po ulit. So, working po yung ginawa natin. So, sa demo po na to, ipinakita ko po kung paano gumawa ng simpleng LAN gamit po ang router, switch, saka po tatlong PC. Ginamit natin ang subnet 192.168.10.0/29. Kinuha po natin yung usable IPs, nag-assign ng IP sa router, pati po sa PC, pati po nag-ping test po tayo, which is ito po yung ping test. So, napatunayan po natin na connected yung mga devices at tama po yung configuration natin. So, ayun lang po, sir. Thank you so much po.